Maniwala man kayo o hindi, nasa inyo ang pasya. Ngunit sa loob ng maraming taon ng aking paggagamot, may isang katotohanang paulit-ulit kong napatunayan. Maraming mga ginoong nasa dapit hapunan ng edad ang mas pinipili magsimula sa mga simpleng pamamaraan bago gumamit ng mga gamot. At marami sa kanila ang nagugulat dahil ang reaksyon ng kanilang katawan ay higit pa sa kanilang inaasahan. Ang nagpabago sa kanila ay hindi isang mahimalang sikreto o isang bagay na napakamahal at komplikado. Ito ay ang paraan ng wastong pangangalaga sa tamang bahagi, sa tamang oras, sa tamang dami, at sa tamang ritmo. Naniniwala ako na kung maiintindihan ninyo ang tunay na dahilan, hindi lamang dahil sa kuryosidad, kundi dahil sa pagnanais na muling madama ang kakayahang kumilos sa kabila ng paglipas ng panahon, marami sa inyo ang gugustuhing subukan ito. Ngayon, ibabahagi ko ng detalyado ang 5 hakbang na palagi kong itinuturo sa aking mga pasyente kasama ang mga mahahalagang babala upang matiyak ang inyong kaligtasan at mapataas ang bisa nito. Higit sa lahat, tatalakayin ko rin kung paano ninyo pagsasabayin ang tamang pagkain at paraan ng pamumuhay upang ang resulta ay madoble o maging triple pa. Dahil ang kalusugan ng kalalakihan ay hindi lamang usapin ng isang bahagi ng katawan, kundi ito ay bunga ng maayos na sirkulasyon ng dugo, maayos na sistema ng nerbiyos, sapat na hormones, emosyon at wastong pamumuhay. Bago ang lahat, hayaan ninyong ipakilala ko ang aking sarili upang maging kampante kayo sa aking mga sasabihin. Ako ay isang urologist na may higit 30 taong karanasan sa pag-aalaga sa kalusugan ng mga kalalakihan. Sa loob ng mahabang panahon, nakasalamuha ko ang iba't ibang uri ng tao, mga negosyante, propesor, kawani ng gobyerno, mga manggagawa, at mga retiradong nagnanais pang tamasahin ng buhay. Ang kanilang karaniwang hinaing ay hindi naman ang kawalan ng kakayahan, kundi ang labis na pag-aalala. Nag-aalala sila na baka hindi na tumugon ang kanilang katawan gaya ng dati, na tila humihina na ang kanilang pakiramdam at kumukupas na ang tiwala sa sarili, o kaya naman ay natatakot silang mabigo ang kanilang kabiyak. Sabi ng isang pasyente sa akin, noon kabataan niya, isang dampi lang ng kanyang asawa ay agad nang sumisigla ang kanyang katawan. Ngunit na yon, kahit anong gawin nila, tila ba nananatiling sarado ang pinto. Napakaraming kwento na ang narinig ko, at sa pamamagitan ng mga obserbasyong ito, napagtanto ko ang isang napakahalagang bagay na madalas makaligtaan. Habang nagkakaedad, karamihan sa mga lalaki ay nakatuon lamang sa kung ano ang nasa loob, ang sirkulasyon ng dugo o ang mismong organ. Ngunit ang mga panlabas na salik ay may mas malaking epekto kaysa sa iniisip natin. Ito ay ang kalagayan ng balat at ang tinatawag nating friction o pagkiskis. Noong tayo ay bata pa, malakas ang ating katawan, malambot at unat ang ating balat. Kaya naman ang mga nerves ay napakasensitibo at mabilis magpadala ng signal. Ngunit habang tumatanda, unti-unti nagbabago ang lahat na hindi natin napapansin. Ang balat sa mga sensitibong bahagi ay nagiging tuyot, magaspang, at nawawala ang natural na lambot nito. Dahil dito, humihina ang pagtanggap ng mga nerves sa mga haplos. Kapag tumataas ang friction o ang magaspang na pagkiskis, nagdudulot ito ng discomfort na nagiging sanhi ng tensyon sa katawan. Ang tensyong ito ang humaharang sa maayos na daloy ng dugo. At kapag hindi maayos ang sirkulasyon, humihina ang reaksyon ng katawan. Marami ang hindi nakakaalam na unti-unti na silang nahuhulog sa ganitong cycle. At kapag napansin na nila ito, madalas ay kasabay na nito ang pagod at panghihina ng loob. Sa mga modernong pag-aaral, binibigyang diin na ang kalusugan ng kalalakihan ay hindi lang tungkol sa daloy ng dugo, kundi pati na rin sa pang-angalaga sa balat at pagkontrol sa friction. Nabasa ko sa ilang ulat mula sa Europe at Amerika na sa mga may edad na kalalakihan, ang kalagayan ng balat at panlabas na pakiramdam ay may malaking kontribusyon sa kanilang kakayahang tumugon, at ang ilang pag-aaral ay nagbabanggit pa ng hanggang 40%. Ito ay isang malaking porsyento na nagpapaliwanag kung bakit ang ilang gamot ay hindi gumagana ng maayos sa iba. Dahil tila ba sinusubukan nilang paliparin ang isang saranggola na hindi pinapansin ang tali at ang kamay na humahawak dito. Kaya naman, madalas akong magsimula sa isang napakasimpleng payo.
Ayusin muna ang palabas na kondisyon upang ang katawan ay kusa at madaling makatugon. Hindi ninyo kailangang magmadali sa paghahanap ng mga komplikadong gamot. Sa katunayan, sa maraming tahanang Pilipino, maaring naroon na ang kailangang gamit, nasa loob ng cabinet, sa ibabaw ng dressing table ng inyong asawa, o sa inyong first aid kit. Ito ay ang Vaseline, o mas eksaktong tawag ay refined petroleum jelly. Opo, tama ang inyong narinig. Maaring isipin ninyo, ano ang kinalaman nito? Ngunit kung minsan, ang mga bagay na pamilyar sa atin ang siyang may pinakamalaking maitutulong. Ang Vaseline, kung gagamitin ng tama, ay hindi isang uri ng stimulant na pipilit sa inyong katawan na gumana. Hindi ito parang mga asul na tableta na pilit na magdadala ng dugo sa isang bahagi. Ang papel ng Vaseline ay mas pino. Binabawasan nito ang friction, gumagawa ng manipis na proteksyon at pinapanatili ang moisture ng balat upang muling maging sensitibo ang mga nerves. Isipin ninyo ang isang lumang instrumentong gawa sa kahoy. Kung tuyot ang kahoy at magaspang ang ibabaw nito, mahirap itong makagawa ng magandang tunog. Ngunit kung ito ay aalagaan at gagawing makinis, kahit ang pinakamaliit na vibration ay mararamdaman at magiging malinaw ang bawat nota. Gayun din ang ating katawan. Kapag maayos ang moisture ng balat, mas tumatalas ang pakiramdam. Sinasabi sa ilang pandaigdigang ulat na ang sapat na hydration ng balat ay maaaring magpataas ng sensitivity ng hanggang 40%. Bagaman ang bawat tao ay magkakaiba ang reaksyon depende sa kalusugan ng mga ugat at emosyon, ang epektong ito ay hindi dapat balewalain. Bukod sa sensitivity, nakakatulong din ito sa endurance o tatag. Kapag nabawasan ang friction, hindi agad napapagod ang katawan sa sobrang kuskos, kaya mas nagiging matatag ang ritmo. Sa ilang obserbasyon, maaari nitong madagdagan ang tagal ng pakikipag-ugnayan ng hanggang 30%. Ang 3 minutong dagdag ay maaring maliit sa mga bata, ngunit para sa mga may edad, ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pagmamadali at ang pagtamasa ng kalmado at masayang sandali kasama ang asawa. Gayunpaman, upang maging ligtas at epektibo ang inyong gagawin, narito ang 5 hakbang na dapat sundin. Tandaan, ang susi rito ay hindi ang bilis o ang lakas, kundi ang banayad at maayos na ritmo. Ang unang hakbang ay ang paghahanda sa perineum. Ito ang bahagi ng balat sa pagitan ng ari at puwit. Maliit man itong bahagi, napakasensitibo nito at direktang nakakonekta sa daloy ng dugo sa pelvic area. Kumuha ng napakaliit na dami ng Vaseline, kasing laki lamang ng buto ng munggo, at tunawin ito sa dulo ng inyong mga daliri. Ipahid ito ng napakanipis sa bahaging ito. Huwag diinan o kiskisin ng malakas. Isipin ninyo na parang naglalagay kayo ng langis sa isang lumang pinto upang bumukas ito ng maayos na hindi kumakalantog. Ang kailangan dito ay ang pakiramdam ng pag-relax ng katawan. Ang ikalawang hakbang ay ang mahinang pagpukaw sa sirkulasyon. Gamit ang 2 daliri, gumawa ng maliliit na bilog sa bahaging inyong nilagyan ng Vaseline. Gawin ito ng dahan-dahan at pantay ang ritmo. Hindi kailangang mabilis. Isipin ninyo na parang naghahalo kayo ng mainit na tsaa. Ang layunin ay maramdaman ang unti-unting pagdaloy ng init sa ibabang bahagi ng inyong katawan. Sinasabi ng ilang eksperto na ang ganitong banayad na pagpindot ay nagpapataas ng aktibidad ng mga nerves nang hindi binibigla ang katawan. Ang ikatlong hakbang ay ang pagpukaw sa pakiramdam ng ari mismo. Dito madalas nagkakamali ang marami dahil iniisip nila na ang mas malakas na haplos ay mas mabuti. Ngunit sa mga Ginoo, ang sobrang lakas ay mas mabilis makapagod. Kumuha muli na kaunting Vaseline, irab ito sa inyong mga palad at simulan ang paghaplos mula sa puno, paitaas ng napakabagal. Sa sobrang bagal nito, dapat ay nararamdaman ninyo ang bawat pulgada ng inyong balat na tila muling nagigising. Ang Vaseline ay nagsisilbing tulay upang mas maging malinaw ang bawat sensasyon, parang pag-aayos ng signal ng radyo upang mawala ang static at maging malinaw ang musika. Ang ikaapat na hakbang ay ang pagsasama ng wastong paghinga. Ang paghinga ay ang tulay ng ating nerves at sirkulasyon. Ang malalim at maayos na paghinga ay nakakatulong sa daloy ng dugo sa pelvic area at nag-aalis ng tensyon. Sa bawat paglanghap, bahagyang idampi ang kamay, at sa bawat pagbuga ng hangin,
Hayaang sumunod ang haplos sa isang mabagal na ritmo. Sa ganitong paraan, ang katawan ay hindi nagugulat at mas nagiging handa sa natural na reaksyon. Ang ikalimang hakbang ay ang pag-ugnay ng lahat ng ito sa isang tuloy-tuloy na daloy. Huwag biglang titigil, panatilihin ang ritmo upang hindi maputol ang koneksyon ng pakiramdam at sirkulasyon. Maraming kalalakihan ang nagsasabi na nararamdaman nila ang init na nagmumula sa kailaliman ng kanilang katawan na nagbibigay sa kanila ng bagong sigla. May naalala akong isang pasyente, isang dating ehekutibo na nasa edad 60. Nawala na siya ng pag-asa sa kanyang sarili bilang lalaki, ngunit pagkatapos matutunan ang ganitong pag-aalaga, napagtanto niya na ang kanyang katawan ay kailangan lang gisingin sa tamang paraan. Para sa marami, ito ay hindi lang usaping pisikal, kundi ang muling pagbabalik ng kanilang dangal at tiwala sa sarili. Bago ninyo ito subukan, may ilang mahahalagang paalala ko upang hindi kayo magkaroon ng problema. Una, huwag gumamit ng masyado maraming Vaseline. Ang kailangan ninyo ay manipis sa proteksyon lamang. Kapag sobrang dami, magiging masyadong madulas at mawawala ang pakiramdam. Pangalawa, kung makaramdam ng anumang sakit o sobrang pamamanhid, huminto agad. Ang sakit ay babala ng katawan na dapat nating pakinggan. Pangatlo, para sa mga ginoong edad 60 pataas, huwag na huwag lalaktawan ang paghahanda. Ang 5 hanggang 10 minutong pagpaparelax sa katawan ay napakahalaga. Pang-apat, kung kayo ay may diabetes o problema sa puso, mas kailangang maging banayad. At pang-5, ang kalinisan ay dapat laging unahin. Hugasan ng maigi ang bahaging lalagyan bago at pagkatapos gamitin. Isang mahalagang babala, ang Vaseline ay maaari sumira sa mga latex condom. Kung gumagamit kayo nito, mas mabuting gumamit ng mga water-based lubricant na inirerekomenda ng mga doktor. Huwag din kayong mawawalan ng pag-asa kung hindi agad makita ang resulta sa loob ng ilang araw. Ang Vaseline ay hindi mahika. Ito ay paraan upang tulungan ng katawan na muling mahanap ang sarili nitong ritmo. Madalas kong payuhan ng aking mga pasyente na gawin ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo bago husgahan ang epekto. Upang mas maging maganda ang resulta, dapat ay alagaan din ninyo ang inyong katawan mula sa loob. Narito ang ilang pagkain at gawin na malaki ang maitutulong. Ang ginseng ay kilala sa pagbibigay ng sigla. Ang black garlic o itim na bawang naman ay mainam para sa kalusugan ng mga ugat. Huwag ding kalimutan ang pagkain ng talaba, oysters, dahil mayaman ito sa zinc na mahalaga para sa hormones ng lalaki. Ang mga mani gaya ng almonds at walnuts, pati na ang mga gulay gaya ng broccoli at spinach, ay punong-puno ng vitamin E na tumutulong sa sirkulasyon. Higit sa lahat, uminom ng sapat na tubig. Hindi bababa sa 2 litro sa isang araw. Iwasan ang labis na alak at bawasan ang kape dahil maari itong magpahina sa daloy ng dugo. Ang sapat na tulog, pagbabawas ng stress at paglalakad araw-araw ay mga pundasyon ng isang malusog na katawan. Walang pagkain na makakagawa ng milagro sa loob ng isang gabi. Ngunit ang kombinasyon ng tamang nutrisyon at wastong pag-aalaga gamit ang Vaseline ay isang mabisang diskarte. Bago tayo magtapos, nais kong tanungin kayo, ano ang pinakaninanais ninyo? Ang mas matalas na pakiramdam? Ang mas matagal na katayahan? O ang muling pagbabalik ng inutiwala sa sarili? Minsan, ang tunay na kaligayahan ay hindi nasusukat sa minuto, kundi sa kapanatagan na ang iyong katawan ay tumutugon pa rin sa iyo. Kung ang paksa nating ito ay nakatulong sa inyo, maaari ninyong iwan ang numerong 2 sa comment section bilang tanda na kayo ay nakikinig. Sa susunod, maaari nating talakayin ang mga ehersisyo para sa pelvic area na angkop sa mga may edad na. Tandaan, ang malaking pagbabago ay nagsisimula sa maliliit na hakbang. Gawin ito ng wasto, matiyaga at ligtas. Hangad ko ang inyong mabuting kalusugan at kapayapaan ng isip. Maraming salamat at magkita-kita tayong muli sa susunod na pagkakataon.